Wala akong pinagsabihan na kahit sino at hindi ko siya sisirain dahil pinsan ko pa rin siya at nakakahiya para sa aming dalawa. Kaya malaya siya ngayon at pinakikisamahan ng lahat dahil ang akala nila ay mabuting tao siya. Tawagin na lang daw natin siyang Heist at 10 taong gulang siya nang pumanaw ang kanilang mama at 5 taon naman ang bunso niyang kapatid na tawagin na lang daw natin Pogi. Pero lola niya na talaga ang nag-alaga sa kanilang dalawa kahit na noong mga panahon na may sakit pa lang ang kanilang mama. Ang tatay naman nila ay napaka-responsable at nagtatrabaho para maitaguyod sila pero lingguhan lang itong umuwi. April 2015 nang magbakasyon sila ni Pogi sa probinsya ng tatay nila at ang usapan nila ay ilang buwan lang at babalik din sila ng Maynila pagkalipas ng ilang buwan at bago magpasukan. Pero ang hindi inaasahan ng mga kamag-anak ng nanay nila ay nakumbinsi sila ng mga kamag-anak ng tatay niya na doon na silang mag-aral. Naaalala pa ni Heist nang huli sila nakapag-usap ng kanyang lola na umiiyak silang dalawa dahil ayaw niya talagang iwanan ng lola niya. Kaya ang ending ay doon na sila sa probinsya tumira ng kanyang kapatid, grade 10 si Heist at grade 3 naman si Pogi. Tumira silang magkapatid sa bahay ng kanyang tita na kapatid ng tatay niya at isa siyang OFW na sumusuporta sa kanilang pag-aaral. Naalala pa ni Heist ang mga sinabi ng tita niya kung bakit siya bumili ng mga bagong ref, washing machine at tangki ng kalan at sinabing para sa kanila yon para hindi sila mahirapan. Ang naging kasama nila Heist sa bahay ng tita niya ay ang 4 niyang pinsan na tawagin na lang nating pinsan 1, pinsan 2, pinsan 3 at si Devon. Si pinsan 1 ay isang babae, siya nag-aalaga sa magkapatid at nag-aasikaso ng kanilang pag-aaral. Si pinsan 2 ay isang babae rin pero maaga siyang nagkaroon ng sariling pamilya habang si pinsan 3 naman ay isang babae rin pero palaging wala siya sa bahay dahil nag-aaral siya. Ang pang-4 niya naman na pinsan ay isang lalaki, siya si Devon at palagi niya itong nakakasabay na pumasok dahil iisa lang sila ng eskwelahan. Siya ay grade 8 nung mga panahon na yon. Itinuring niya na parang kapatid si Devon at palagi niya itong pinagsasabihan na wag masyadong magbarkada dahil palagi niya itong naaamoy na amoy alak at amoy yosi. Pinapalayo si Heist ni pinsan 2 sa kanyang mga kaibigan sa probinsya dahil may kakilala daw siya ng mga maagang nabuntis at baka matulad lang daw siya doon. Na kung pagsalitaan siya ay parang si pinsan 2 ay hindi maagang nabuntis pero nanganak siya sa edad na 15 pero hindi naman siya hinusgahan ni Heist. Kapag natutulog sila sa gabi ay magkakatabi silang magpipinsan sa higaan, paminsan ay sa sala at paminsan naman ay sa kwarto. At isang gabi habang natutulog sila ay bigla na lang siyang niyakap ni Devon kaya sinumbong niya naman ito kay pinsan number 2 at ang sabi ay dinantayan lang daw siya kaya hayaan niya na lang. Tumagal yun ng ilang buwan simula April hanggang September kaya ang sabi niya sa kanyang sarili ay tatapusin niya lang ang grade 12 at babalik na siya sa side ng mama niya. At habang nag-aaral siya ay nag-iipon na rin siya at kumukuha siya ng mga basic needs niya sa kaklase niya na nag-e-Avon dahil 1 month to pay yun. At si pinsan 1 naman ang nagbibigay ng baon sa kanila kaya sobrang mahal na mahal niya ang atin niya na yon at na-appreciate niya ang lahat ng ginagawa niya para sa kanilang dalawa ni Pogi. Isang gabi ay maaga nakatulog si Devon at dahil magkatabi ang dalawang katre ay siguradong magkakatabi silang matulog at dumating din ng kanyang papa na sobrang lasing. Kaya nung gumagalaw ang kanilang higaan ay alam niya na papa niya yon at nagising siya na nakiipit ang kanyang kamay sa loob ng kanyang short. Kaya tinanggal ni Heist ang kanyang kamay sa pagkakaipit sa kanyang short pero nagising siya sa pangalawang beses na nakaipit na naman ang kanyang kamay sa loob ng kanyang short. Kaya parang napaisip na lang si Heist nang dahil sa sobrang tulog mantika niya ay hindi niya na namamalaya na yung kamay niya ay naiipit niya sa loob ng short. Mabilis naman siya nakakabalik sa pagkakatulog pero nagising pa rin siya sa pangatlong pagkakataon na nakaipit na naman ang kanyang kamay pero hindi na sa sarili niyang short kundi sa loob na ng short ng kanyang bunsong pinsan na si Devon kaya naramdaman ni Heist ang kanyang pandidiri. Kaya tuluyan na nagising si Heist at nawindang siya nang makita niyang nakataas na rin ang kanyang damit. Hindi na nakagalaw si Heist kaya tinakpan niya na lang ang kanyang mukha sa pamamagitan ng kanyang kamay at humarap siya sa gawi kung nasa ng kanyang papa at si Pogi. Pero napakatindi talaga ni Devon dahil pilit pang hinaharap ang kanyang mukha sa harapan ng mukha ni Devon dahil gusto pa siyang halikan. Kaya nagulat na lang si Heist nang biglang tumayo si Devon at pumunta ng kusina kaya ang nasa isip niya ay baka kumuha ito ng patalim at itutok sa kanya. Ilang sandali na lang ay lumiwanag na at gumising na ang kanilang papa at si pinsan 1 para mag-asikaso sa kanila pero wala silang kaalam-alam. Inayos na ni Heist ang kanyang mga gamit papasok ng eskwelahan pero hiniram niya ang bag ng kanyang papa na malaki dahil nagpaplano na siya na tumakas. Dahil kahit mas bata sa kanya si Devon ay hindi pa rin mawala sa kanyang isipan na baka maulit pa ang ganung pangyayari at mas lumala pa. Hindi rin siya agad-agad na nagsumbong sa kanyang papa dahil natatakot siya na baka hindi siya payagang umuwi sa side ng kanyang mama. Sobrang aga pa noon kaya alam ni Heist na tulog pa ang mga kamag-anak niya sa Maynila kaya sinubukan niya ring i-text ang kanilang mga kapitbahay. Hanggang sa malaman na ng mga kamag-anak ng mama niya at naisip nila na padala na lang ng pamasahe si Heist dahil kung susunduin pa siya ay tatagal pa ito ng ilang oras. Kaya mabilis na nagbihis si Heist at humingi pa siya ng baon kay pinsan 1 at inasar pa siya ng kanyang ate na bakit hindi daw siya kumain paborito niya daw ulamin ng pansit canton. Paglabas ni Heist sa kanilang bahay ay nadaanan niya pa ang kanyang papa na nagbibilad ng mais sa labas ng bahay nila at
sinaway pa siya dahil sobrang laki daw ng bag na daladala niya. Kaya sinabi niya na lang na may mga daladala siyang mga tools at mga project sa eskwelahan kaya pinayagan na siyang dali ng malaking bag. Nagpaalam siya sa kanyang papa habang magang-maga ang kanyang mga mata at nagpunta siya sa kanto nila para maghintay ng tricycle papuntang eskwela. Pero bigla na lang huminto sa harapan niya si Devon habang nakamotor kaya wala na siyang choice kundi sumabay kay Devon para makaalis na lang sa lugar na yon. Nagpatulong si Hai sa kanyang best friend para makalabas ng eskwelahan at nagpasama na rin siya papuntang sakayan ng bus at doon nila natanggap ang perang padala ng kanyang lola. Sobrang bait ng kanyang best friend dahil hindi siya nagkakating classes pero nagawa niya yon para masamahan lang si Hai. At nagbilin pa ang kanyang best friend sa konduktor na ingatan daw siya dahil mag-isa lang siya at wala siyang kasama na bababa. At noong mga bandang hapon na oras na sana ng kanyang uwian sa eskwela ay sobrang dami na ng tawag sa kanya ng kanyang papa pati ng kanyang mga pinsan. At dahil kilala naman ng papa niya ang best friend ni Hai ay pinuntahan niya ito at siya na ang nagsabi ng lahat. Kaya bigla na lang siyang naiyak nang mabasa niya ang text ng kanyang papa na sabi ay anak, alam ko na ang lahat ng nangyari. Sinabi na sa akin ng kaibigan mo. Sinabi rin sa kanya ng papa niya na ginombag niya si Devon pero ang pinagtataka ni Hais ay parang hindi man lang daw nagpanik ang kanyang papa. Kaya noong makarating na ng Maynila si Hais ay sobrang saya niya dahil nandun ang kanyang mga tito at tita para sunduin siya. Nagplano pa ang kanyang mga kamag-anak kung sino ba talaga ang susundo sa kanya pero nagkagulatan na lang sila nang silang lahat ay nasa bus station na. Kinabukasan lang ay sobrang dami niyang text na natanggap kay pinsan number 3 at sinasabihan siya na patahimikin ang lahat ng kaklase niya at wag daw magkukwento kahit kanino. Dahil simula daw ng araw na umalis siya, ang kapatid nila na si Devon ay hindi na nakapasok sa eskwelahan dahil palagi na lang itong nagwawala at umiiyak. Kaya ang sagot niya naman kay pinsan number 3 ay hindi ko siya sisirain kahit kanino dahil pinsan ko pa rin siya at nakakahiya para sa aming dalawa. At sinabi niya rin na wala naman siyang ibang gusto kundi makalimutan na lang yon at wag na lang pag-usapan. Buwan na ng December nang makasama niya na ulit si Pogi at nagkwento sa kanya na hindi raw totoo na ginombag ng papa nila si Devon. Na parang halos wala man lang daw ginawang aksyon ng kanilang papa habang si pinsan number 2 naman ay ipinagkalat sa kanilang lugar na kaya daw siya tumakas ay dahil gusto niya lang magbulakbol. Dito na nagsimulang bumalik ang galit ko kahit gusto ko na sanang makalimutan. Sobrang sama po ng loob ko sa tatay ko dahil nalaman ko na wala man lang siyang ginawa. At noong nalaman ko na na-ospital si Devon nang dahil sa basketball ay tatay ko pa ang nag-alaga sa kanya. Pero ngayon ay wala na akong pakialam sa galit ko sa kanila kahit pa kay Devon pinagdadasal ko na lang at pinapaubaya. Dahil sa loob ng 8 taon ay wala namang naniwala sa akin, siniraan pa ako ng mga pinsan ko sa probinsya. Kaya ang tanong ko lang po Ate Charis ay mali po ba ang nararamdaman ko na nagkaroon ako ng galit sa tatay ko dahil napakabuti niya pong ama? Kaya sana po ay mapili ang aking kwento bago pa matapos ang taon pero nakalipas na ang 1 year dahil last year pa to. Kaya hanggang dito na lang Ate Charis. At ang sagot ko sa tanong mo ay hindi naman mali na makaramdam ka ng tampo sa tatay mo dahil feelings yan. Yung nararamdaman kasi nating galit at tampo, yun na yun, hindi na natin mababago yun. Pero ang bagay na makokontrol natin sa kabila ng galit na nararamdaman natin, yung mga bagay na pwede nating gawin. Kagaya na lang ngayon na nagkaroon ka ng galit sa tatay mo dahil naramdaman mo na hindi ka man lang niya ipinagtanggol. Masasabi kong mali kung nung araw na nagalit ka sa kanya ay binastos mo siya o hindi mo na siya nirespeto o gumawa ka ng hindi maganda sa kanya o sinisi mo siya. Pero wala ka namang ginawang mga ganon, talagang nagtampo ka lang dahil sa kabila ng sama ng loob mo sa tatay mo, ang tingin mo pa rin sa kanya ay isa siyang responsabling ama. Ang feelings ay palaging valid pero ang behavior ay hindi. Kaya dito talaga nagkakatalo kung ano yung mga resulta sa likod ng mga nararamdaman mo. Kaya para sa mga gustong sumulat, dito lang po yan sa ating Facebook page na Say Carp. Huwag kalimutan mag-follow para updated ka everyday. Kaya yun lang. Like and share para alam mo na alam namin bukas. Bye-bye!